May tanong sa akin, Boss Ray, may tumawag sa akin na isang police major. Sabi sa akin may warrant of arrest daw ako at ang kaso ko daw ay 3-count estafa. Binigay sa akin yung number ng attorney ng OLA. Tinawagan ko. Sabi sa akin bayaran ko daw yung 237,000 para atras demanda. Ang nahiram ko pala ay 4,000 lang, umabot sa 237,000. Kaya ako di na binayaran dahil wala pang due date, nangungulit na at tinawagan na yung nasa phone book list ko. Nagdadalawang isip tuloy ako mag-renew ng police clearance ko. Baka bigla akong damputin. Totoo kaya yung warrant of arrest at 3-count estafa ang kaso ko? Sana mapayuhan mo ako, Boss Ray. Salamat po. Alright, napakagandang katanungan po nito pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakatigas po talaga ng ulo itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Nakita nyo, nagpapanggap na naman. Okay, dito sa ating video, aalamin po natin yan, no? Kung tama ba yung ginagawa nilang pagpapanggap. No? Kasi, nagpapanggap ng pulis, abogado, no? At dito sa video na to, malalaman po natin ano ba dapat nating gawin. Kaya pakitapos po yung video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at saka po sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po, no, ng ating mga kaibigan mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi po pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay isang obligasyon na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is doon sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay. So sabi niyo po may tumawag na police major, no? At sabi ay mayroon daw kayong warrant of arrest at ang kaso po ninyo is 3 counts of estafa. No? At binigay din sa inyo yung number ng attorney later yon. Doon muna ho tayo sa okay. Ito lang ho yan, no? Hindi ho trabaho ng pulis, no? Ang tawagan ho kayo. At para sabihin na meron kayong warrant. Para sa ano pa po yung warrant? Di po ba? Kasi ito ho yan eh. Ang pagsiserve po ng warrant, hindi ho yan yung si ina-announce. Dapat nga ho yan discreet eh. Diba? Yung wala kang kaalam-alam para dadamputin ka na lang. Eh, ba't sinasabi pa ho sa inyo? Di po ba? So, ibig sabihin, tinatakot lamang kayo niyang mga yan. O, nakita niyo ho, nagbigay pa ng number ng attorney. Ang masakit doon, yung abogado, ginawa pang maniningil. Tignan niyo ho. O, sabi po ng abogado, bayaran niyo daw po yung 237,000 para atras yung demanda. O, wala hong abogado magsasabi sa inyo noon. Wala tatawag sa inyo para maningil. Di po ba? Ang trabaho po ng abogado, siyempre ho, idepensa. Di po ba yung kanilang kliyente? Oh, naknang kamote. Bakit to maniningil? Sus Marios, hindi ho yan ang trabaho. Hindi kasama sa job description ng abogado yan. Pinuin niyo ho, kahaba-haba ng panahon na nag-aral yan. Nag-review ho yan. Nag-bar yan. Oh. Tapos pagsisingil lang. Ay, Jesus Mariusip naman. Nakita niyo mga tarantaduan talaga nito mga bugo katabusadong online lending apps na to eh. Di ho ba? Tsaka tingnan niyo ho piruin niyo. Kakasuhan kayo ng 3 counts na estafa pero yung nahiram niyo lang is 4,000. Tapos umabot ng 237,000. Regardless ho kung gaano kahaba na yan eh. O gaano katagal ng overdue o delinquent eh. Hindi naman ho po pwede umabot ng ganyang kalakihan. Sobra-sobra naman na yan. Diba? O sabihin nyo sa kanila, sige, demanda nyo na kamo ko. Magkita tayo kamo sa korte para magkaalaman. Diba? Mariusip naman. Kalukuhan ho yan. 3 counts. Paano ho nila nasabi na mayroong estafa na na isinampa sa inyo? Meron ho ba kayong ginawang panlulukot panlilin lang? Nag-provide ho ba kayo ng information na mali o documentation na mali? Diba? Kasi yun ho yung mga mga dahilan para kayo masampahan ng kasong estafa eh. Di po ba? Kailangan meron ho munang panlulukot panlilin lang para kayo makahiram sa kanila.
Diba? Yung mga halimbawa ho dyan is yung nag-provide kayo ng maling information. No? Nag-provide kayo ng mga documentation na peke. Di po ba? Yun, masasampahan ho kayo ng kasong estafa. Pero, itong mga bugo katabusadong online lending apps, malabo ho mangyari yan. Bakit? Okay. Unang-una, hindi naman ho nag-check ng ng dokumento yan tsaka ng mga information Pagka nga ho nalaan yan, yung number po ninyo is connected sa e-wallet, padadalang ka na ng pera. Totoo po yan. O, di ba? Hindi naman sila nag-check Wala namang credit investigation, verification at evaluation na ginagawa yung mga. Kaya nga within 5 minutes Minsan less pa nga Di ba? Nakakapag na sila, disburse na sila Anong klaseng credit investigation, verification, tsaka evaluation ang magagawa nung 5 minutes? Di ba? Wala hong ganun It takes at least sa bangko nga isang linggo, minsan mahaba pa Di po ba? Kasi kailangan talaga yan, inaalam nyo. No, inaalam nung nagpapautang kung yung kliyente handa na ba sa obligasyon. Ang pinoprotektahan naman nun, hindi naman yung bangko, yung nagpapautang. Yung nangungutang ang pinoprotektahan. Kasi yung mahirap po yung may obligasyon. Okay, pakakatandaan nyo po yan. No? Wag ho kayong magagalit. Kasi ito ano na ho natin, real talk tayo. Tayo ho kasi mga Pilipino, napakahilig natin sa shortcut. Ayaw natin yung nag-aantay, ayaw natin yung mahabang proseso, ayaw ho natin yung maraming documentation. Diba? Hassle, no? Tagal no inaantay, tapos at the end of the day, madidecline pala. Okay? Sa pagpapautang po kasi, kailangan alamin, kung talaga bang handa na yung nanghihiram. Hindi naman protection nung nung nagpapautang. Protection yun para dun sa sa nanghihiram. Diba? Kasi baka mamaya hindi pa handa, malulubog na sa utang yan. Hindi makakabayad. Diba? Masisira pa yung kanyang pangalan. Yun yung dahilan kaya may credit investigation, may verification, tsaka evaluation na hindi ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Di po ba? In 5 minutes, dun lang naman tumama yung mga yan Within 5 minutes, talagang i-disburse yung pera. Without conducting any investigation. Diba? Paano ngayon nila nag-gauge yung kliyente nila, di ba? Yun ang kumbaga wala sa ayos na pagpapautang. Di ba? Tapos sasabihin nila, may sinampa silang kasong estafa. Hindi nga marunong mag-check ng dokumento yan. Hindi marunong mag-check ng information. Tingnan nyo, hindi nga marunong magbasa Bakit yun nasabing ganun? Nasa kanila address ninyo Di po ba? Babasahin lang, pupuntahan. Bakit kailangan pa magsama ng mandadamay pa ng pulis tsaka abogado? Which is bawal ho yan sa prohibition on at fair debt collection practices. Bawal naman pa ang magpanggap. Di ba? Yan ang mahirap sa kanila. Lahat ng kalokohan alam. Hindi na lang nila gawin yung tama. Di ba? Mario Joseph. Tapos sabi nyo nga po, isa pang dahilan kaya hindi nyo binayaran kasi wala pang due date, tinawagan na nila yung nasa phone book list po ninyo. Yun ho talagang trabaho niya mga yan, ipahiya kayo. Kaya lang, ito ho naman maipapayo ko sa inyo, huwag nyo bayaran nyo pa rin. Total, sinabi nyo hinaras na kayo, winalangyan na kayo, balik nyo na lang kung ano yung i-disburse sa inyo. Basta itabi nyo yung proof of payment ninyo. Diba? Kasi wala naman na hong yan Kumbaga, sasabi, didemanda kayo. Paano hong magdidemanda yung mga yan? Ano isasampang kaso sa inyo? Kung yan, inaibalik nyo na yung pinahiram ho sa inyo. Di ho ba? Kasi pagka nakita pa ng korte yan, na pagkataas, kagaya niya, yung 4,000 naging 237,000, Mario Joseph, kahit anong calculator ho gamitin ko, parang hindi ho aabot ng 237,000 yan. Mario Joseph, anong klaseng computation ang ginawa nila dyan? Ay, nakanang kamote. Wala ho sa ayos Diba? Kaya hindi ho kayo ihahablan yung mga yan dahil sila ho ang unang tatamaan, mababaliktad sila. Napakataas ng interest. Tapos, papakita nyo pa yan, nangaharas pa sila. O diba? Tutungtong ng korte yan. Ba't mag-aaksaya ng panahon yan? O mag-aaksaya ng resources yan?
Para saan? Para matalo sila. O, di ba? Wala. Tapos, ito pa, nagdadalawang isip ho kayo kanyo na kumuha o mag-renew ng police clearance, baka kayo damputin. Dahil nga doon sa warrant, tsaka doon wala hong katotohanan yan. Okay? Hindi na, paano ho kayo magkakaroon ng warrant? Wala naman ho kasong isinampa. Di sana meron ho muna kayo na-receive na imbitasyon. Di po ba? Oh. Ba't kayo iwawarrant? Let's say yes, it's a criminal offense. Pero ano yan tungkol sa utang. Hindi, syempre, bibigyan kayo niya ng imbitasyon. Oh, hindi yan basta-basta na mag-i-issue kagad ng warrant. Hindi ho ganun yan. No, kumuha ho kayo ng mag-renew kayo ng PNP clearance po ninyo. No, wala hong mas maganda nga yung makikita nyo kung may record kayo o wala Hindi naman ho kayo basta-basta dadamputin yung mga yan. Oh. Ang tawag dito, mas mainam ho harapin nyo yan No? Kasi itong mga to, puro pananakot lang. Wala naman ho ibang idinudulot yung mga yan, puro sakit lang ng ulo. Diba? Papahiya kayo. Puro anxiety tsaka depression lang ang makukuha nyo dyan sa mga yan. Pagka pinag-iisip nyo yung mga katarantadong pinagsasabi niya mga yan. Oh. Hindi nga makatungtong sa harap ng bahay nyo, kakatukin kayo para maningil Di po ba? Oh. Wala hong mukhang ihaharap sa inyo yan. Tsaka, isa pa ho, walang alam sa paniningil yan Kaya yan, hindi nagpupunta sa bahay po ninyo. Oh, ano isasagot sa inyo yan? E-I-O-O? So, Mariusip. Wala hong alam sa paniningil yung mga bugok na yan. Oh, puro ganyan, gagawa ng mga kwento, magpapanggap na pulis, magpapanggap na abogado. O di ho ba? Sana ho, nung kinausap ni abogado, in English nyo Oh. Tignan ko kung makasagot Di ba? Hindi ho dapat kinakatakutan yung mga ganoon. Dapat yun is unang-una, kagaya lagi ko sinasabi, kalma muna. Tapos, tsaka nyo basahin ng maigi. Tapos, mag-research ho kayo. No, pinakamainam ho nun, sumangguni dapat kayo sa abogado. Kasi sila ho nakakaalam yan Ngayon, kung wala talaga kayong budget para sa abogado, punta ho kayo sa PAW. Di po ba? Or kung meron hong abogado yung pinapasukan yung kumpanya, magtanong ho kayo doon. No? Marami naman hong paraan para para malaan natin kung legitimate talaga yung ginagawa nila. Pero ako sasabihin ko sa inyo, kalokohan ho yan. Saan ho kayo nakakita may warrant, tapos ipapangalanda ka na tatawagan kayo, may warrant kayo. Di nakapagtago kayo. Di ba? Ganun ho ba kahihina yung mga kapulisan natin? I doubt it. Hindi ho ganun mag-isip yung mga yan. Di ba? Trabaho nila yun Bakit nila kailangan? Di ba? Hindi ko maintindihan yung kasama ho sa trabaho ng ating mga kapulisan ang pagsiserve ng warrant. Di ho ba? Bakit i-announce? O, di po ba? O, tapos pati abogado, ginawang kolektor. O, di ba? Wala hong katotohanan niya pinadala sa inyong mensahe na yan. Pero kung kayo duda pa rin, mas mainam ho't magtanong tayo sa mga abogado dahil sila po nakakaalam niyan. No, ako po'y ako po'y maniningil. No, kagaya na sinabi ko nung simula ng video natin, ako po lahat ng sinasabi ko dito is based on my experience po tsaka sa pagsasaliksik natin. Tsaka syempre humihingi tayo ng payo at tulong sa ating mga kaibigang abogado kasi itong ganitong usapin kasi hindi po pwedeng walang kumbaga hindi mapag-usapan yung legal na na proseso kasi utang So laging may legal na na proseso. So kaya ako nanghihingi sa kanila ng payo at tulong na para kahit papano hindi ako makasagasa kasi hindi ko naman pinapractice yan. Hindi naman ako abogado talaga. Wala naman hindi ko naman pinag-aralan yung law Diba? At least meron kasi kong experience, unang-una, pangalawa, may gabay nila. Diba? Yun lang ang gusto kong iparating sa inyo. Kasi lagi ganyan, tatakutin kayo para magkaroon kayo ng anxiety at depression. Diba? Which is yun ang number one na nagiging na naidudulot
nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag nyo na lang silang tangkilikin. Sakit lang ng ulo yung mga bugok na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.